Puntahan na natin itong Aplaska, Remulla, at saka Matibag issue. Abay, mentakin mo, ang tanong pwede ba talagang tanggapin ng Senate, ng Senado ang suspension? Hawak ba ng ombudsman ang gaya nito, no? Kasi ang Sergeant at Arms nananagot sa Senate President, sa mga senador. Kung ang personal kong opinion, tayo po hindi abogado, pero sa nakikita natin, ito yung tinatawag natin na ile-laymanize na lang natin. Well, ang isa pong empleyado ng gobyerno, ay saklaw po ng ombudsman. Yes. Empleyado ka ng gobyerno Kung mapunta ka man sa Senado o saan, saklaw ka ng ombudsman. Yun nga lang, ang sinasabi rito, wala pa pong sapat na appointment si Aplaska. Parang OIC lang ito. OIC lang Kasi katatanggal lang pala diba? Yes. Nung Monday, tinanggal yung dating Sergeant Arms Yes. Kung kaya doon mapag-uusapan ngayon, yung jurisdiction, kung siya ba'y nasa jurisdiction na ng ombudsman, wala pa. Parang second day niya ata ito yun yung mapag-uusapan doon. Ngayon, yung sinasabi naman na nagpaputok, abay natural lang na proteksyonan niya yung kanyang lugar dahil yun ang kanilang trabaho, proteksyonan ng Senado. Ngayon, kapag may tao na nagtangkang pumasok dyan at may dalang armas, abay marapat lamang na siyempre pagtanggol mo yung sarili mo. Alangan na mahintayin mong putokan ka. Kasi parang tinatayo kayo, di ba, sa isang simpleng usapan, si General Aplaska, Chief Security. Yes. Di ba? Kasi itong buong compound natin, may isa kang Chief Security. May nakita mo, may mga debaril sa labas. Ba't para atang huhulihin si Jen tsaka si Benny? Oo. Di ba? Siyempre, bilang Chief Security, nang walang koordinasyon. Wala nga na, di ba? Dapat sana nagkaroon ng koordinasyon. Naaapak kami dyan sa pinto nyo. Yan. Or nagkaroon ng alam niyo sa simple ito simple standard operations procedure. SOP. SOP to. Pero iba na yung SOP kasi na ginagawa ngayon yung kasalapian ng ginagawang SOP. Ang SOP talaga, bago ka umapak sa jurisdiction ng isang ahensya o ng isang lugar, makipag-coordinate ka. Yes. To avoid misencounter. Yan. To avoid yung tinatawag natin na miscommunication. Yan, opo. Lalo di baril pareho. Di baril pareho yan. Yes, tama lang. Kasi nakita nyo naman, kapag ang pulis, taga Maynila siya, magtatrabaho siya sa Quezon City, although pulis siya, kailangan makipag-coordinate siya sa Quezon City. Hindi pwedeng walang coordination Hindi yan. pwede yun. So, does it mean na NBI ka, ibang ahensya ka, papasok ka ng Senado, without coordination, abay, hindi naman po tama siguro yun. Hindi, sabi nga, nag-coordinate kami kasi hiningi kami security ng GSIS Ang problema, GSIS sa Senado, ding-ding lang ang pagitan Well, pero ang diba? tanong nga ron is, nasaan ba sila? Yun nga, ang sabi daw, pumasok talaga sa area, jurisdiction ng Senado. Ng Senado. Yes. So with that, of course, it is within the jurisdiction of Senate already. Yan. And the mere fact na nakakitang nakapulpak ka, may dala kang baril, well, iba yung masasabi nating iba na yung kung ikaw isang tao lang na may dala kang walis tingting o may dala kang map, hindi ka naman tapos pinutukan ka, abay mali yun. Nakita mo, naka-bulletproof vest. Naka-bulletproof vest at meron pa dalang armas. So, iba rin po yun. Well, we're trying to be fair here, no po? But again, ang sinasabi nga po natin dito, hindi natin sinasabing walang kasalanan. Pero ang sinasabi natin po dito, yung matama lamang na yung pong lugar na yan ay pinoproteksyonan ng OSAA. So, marapat lang po yung nangyari na naproteksyonan nila yung buong Senado. pasilidad ng Senado. Sige nga, gusto mo pa pakinggan ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Sige, pakinggan natin. Sige nga, parang nag-aalit si Ombudsman Boying Panoorin natin. Ombudsman Boying Rimulya. And nakausap niyo na rin po ba si Senator Sergeant at Arms Aplaska? Hindi ko nakausap. At, pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosyong usapan. Sa isang opisina ng
itinatag ng ating saligang batas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap. Lalo-lalo na na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished. Ayun, it's worrisome. Mabigat, Bigat. Ay, kung ang ginawa kaya ni Aplaska bilang chief security, papasok kayo, bahala kayo, huliin nyo lahat ang gusto nyo huliin. Di ba? Di ganoon din na nangyari sa kanya, natanggal din siya. Parang si Samonte. Ayun, yung pinaltan niya. Di ganoon din mangyari, yes. Kasi si Samonte, Hindi, dapat siguro naman, ilagay muna natin sa ating yung narrative, iayos natin yung narrative nitong sitwasyon. Ano po ba ang responsibilidad ni Aplaska? Ay di siyempre, seguridad ng buong Senado. Ayun. Ayan. May nakita ka ngayon na pumasok sa Senado na may dalang armas at nakapulpak. Ano ang gagawin mo? Alangan naman, kumustahin mo pa. Kumusta ka? Ang ganda naman ng dala mong baril. Ang haba. Ano yan? Bang, bang, bang. O bong, bong, bong. So, ito po yung mga nakikita. This is, alam nyo, yan po yung tinatawag natin, bigyan nating benefit of the doubt. Yan. So, ang makikita po natin dyan, yes, meron pong nagkaputukan, merong investigasyon na mangyari, pero tignan din po natin ano po ba yung responsibilidad ng bawat isa. Now, yung NBI nandoon may armas para bigyan ng seguridad ang GSIS. Yes. Kasi ni-request daw ng general manager Yes. At pinagbigyan naman ni Director Matibag. Well, wala ho tayong tutol doon. Pero kapag ang OSA naman po ang tumawid patungo ro sa GSIS na may dalang mga armas at nakapulpak, siguro'y ganun din naman ang mangyayari. Malamang, kung ako yung chief security ng GSIS, sino kayo? Di ba? Papasok kami dyan. Magpapaputok din ako dyan. Di ba? Kahit pa sabihin mong, anong ginawa mo bilang chief security? Di ba? Pinapasok mo, pinapasok ko po kasi armado may sakpa ka ata. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng sample dyan Bibigyan ko kayo sample ng pangyayaring yan. Nakita niyo yung pangyayari sa Resorts World? Ayan, na may pumasok, na may dalang armas. Ayan, tama ka. At ang ginawa ng gwardya, dahil sa iniwasan nitong magpaputok, ang nangyari nakapasok ito at ang dami pang namatay. Sinunog yung Resort World, ang daming nasuffocate na matay. Would you imagine, ganun ba ang gagawin natin at hihintayin natin na pasukin yung Senado at hindi mo bigyan ng warning shot para umatras? Nako. So yun yung mga dapat natin tingnan ditong anggulo. Well, we're not trying to justify na tama yung pagpapaputok But what we're trying to say is bakit nagkaputukan? Yan. Under attack bang Senado? Well, yan ang naging tanong kay Senate President Alan Cayetano. Ito ang kanyang naging sagot. Under attack ho ba ang Senado, Mr. Senate President? Panoorin natin. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you... Ayun. Kung tatanungin naman si Auntie Claire. Auntie Claire, under attack ba ang Senado? Panoorin natin. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Yun dapat may ganun din siya. para tumablaman lang. Ayun. Di, ganun talaga. Ang gulo. Sakit sa ulo. Di, ipaubaya natin sa atin taga-subaybay, Kuya Benny. Alam mo naman dito sa atin, benefit of the doubt. Nilalatag lamang natin. Binigay naman natin yung balancing pahayag tungkol sa insidenteng ito. Si General Plaska ba, merong statement? Kung under attack, meron ba siya? Ano ang masasabi ni
Wala, sayang ano. Ganun ba? O sige, hindi daw natin pwedeng gamitin yung kay statement kasi nasa iba pala yun, hindi pala sa atin. Pero yun nga po, sabi naman ni General Pasca sa kanyang paliwanag, nakita ko, may sundalo eh. Tapos ang tanong ako, sabi namin, sa ito, sabi, ibaba niyo inyong mga barel. Hindi nagbaba daw ng barel, pinaputokan niya. Nung pumutok, gumanti naman ng putok yung kabilang panig, di ba? Kaya nga ang daming bala ang nakita doon po sa Senado. Well, una, aminado naman si General Pasca, siya talagang una nagpaputok. Kasi nga, pinapababa niya ang barel nung mga tauhan ng NBI, hindi nagbaba ng barel bilang isang chief security. Gamitin natin salitang chief security at sergeant at arms, obligasyon niya na gawin daw po yung kanyang ginawa. Yes. Yeah.